Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung ngayon mo lang napanood ang video na to, ako po si Jackie. Isa po akong domestic helper, OFW, na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang topic na naman ang isi-share ko sa inyo para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. Ang topic na isi-share ko sa inyo for today's video ay galing sa comment ni Kabayan Miss Sam. Shout out sa'yo. Nag-comment kasi siya sa previous ko na video about sa PGH. So ito yung tanong niya. Hi po ma'am, sana mapansin. Paano po ba mag-apply sa PGH loan? So marami na akong video na in-upload ko about sa paglulun ko sa PGH. So isi-share ko lang ng kunti kabayan, sasagutin ko yung tanong mo regarding sa paglulun ko sa PGH. So paano po sila makontak? So yun yung tanong mo. So, ang ginawa ko kabayan, nung nagkakontrata na ako, humingi ako ng photocopy ng aking kontrata sa staff ng agency. At pumunta ako sa opisina ng PGH sa Pedro Hill. So, yun yung unang-una kong ginawa. At nag-inquire ako doon sa opisina ng PGH. Hindi mo sila pwedeng matawagan kabayan kasi ngayon, marami ng scammer. Para makaiwas ka sa mga scam, ang mas maganda mong gawin, pumunta ka sa mismong opisina ng PGH. May branch sila sa Pedro Hill. Malapit lang sila sa Highway Kabayan. Ang landmark niya is Petron. So pagbaba mo ng Pedro Hill Station, bababa ka sa Pedro Hill, may McDo dyan, tumawid ka sa kabila, may makikita kang Petron Gasoline Station. So, yung hilira na yon, sa unahan ng konti, doon mo makikita yung PGH. Mas maganda kung ikaw mismo ang pupunta sa opisina nila para makaiwas ka na hindi ka ma-scam. So, yun yung advice ko sa iyo kabayan. Huwag mo silang tawagan. Ang mas maganda mong gawin, pumunta ka mismo sa opisina ng PGH sa Pedro Hill. So, yun yung ma-share ko sa iyo at sagot ko sa tanong mo. Marami na akong mga video na in-upload about sa paglulun ko sa PGH. So, mas maganda kabayan, panoorin mo na lang. Ilalagay ko na lang sa screen para mas masagot ko yung tanong mo about sa paglulun ko sa PGH. At makakuha ka ng idea. Kung interesado ka talagang mag-loan, kailangan isa kang OFW at may kontrata ka na, humingi ka ng photocopy na iyong kontrata. Lahat yun kabayan, kailangan buong kontrata ang kailangan mong ipasa sa PGH. Yun yung ginawa ko. Photocopy lang naman yung kailangan nila. So, kailangan 12 pieces kabayan, hindi pwede yung ilang piraso lang, hindi tatanggapin yun sa PGH. Kung ayaw magbigay ng staff ng agency sa'yo ng photocopy, picturean mo na lang yung kontrata mo. Lahat yun kabayan, picturean mo, tapos ipaprint mo na lang. Yun yung ginawa ko kasi ayaw akong bigyan ng photocopy ng kontrata. So, hindi ko rin siya pwedeng ipapotocopy or ilabas sa opisina. Ang ginawa ko, pinicturean ko na lang, tapos pinaprint ko na lang siya. Gumastos din ako ng kulang-kulang 100 yata yun. Dahil mas mahal kasi yung magpa-print ka kaysa magpa-photocopy ka. Kaso ayaw kasi ng sekretary ng agency ko. Kaya ang ginawa ko na lang, pinicturean ko siya, tapos pinaprint ko na lang. So yun yung ginawa ko, tapos dinala ko siya doon sa PGH. Pumunta ako mismo sa opisina nila. Nag-inquire ako, nagtanong ako sa security guard. Hinigyan niya ako ng maliit na papel, tapos pinapasok na niya ako sa loob. Doon sa loob, inassist naman ako ng staff ng PGH at nagtanong ako doon kung ano-ano yung mga requirements, kung pwede ba ako makapag-loan. So, binigyan nila ako ng form na kailangan kong fill upan. Naka-attach doon sa form yung list of requirements. So, yun yung ginawa ko kabayan. Kung gusto mo talagang mag-loan, pumunta ka mismo sa opisina ng PGH. So, marami akong mga videos kabayan na in-upload. Panoorin mo na lang. Maraming salamat sa comment mo. At sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo, naintindihan mo, na-explain ko ng maayos. Sana nakakuha ka ng idea at nakatulong ako sa iyo kabayan. Maraming salamat sa inyong suporta.
So, isi-share ko naman sa inyo ngayon kung paano ako nakapag-loan sa pangatlong beses na sa PGH. So, dahil kailangan ko ng pera, may kailangan akong bayaran. So, nag-decide ako na mag-loan ulit sa PGH. So, yung second na loan ko sa PGH, binayaran ko na siya at sinabi ko dun sa staff ng PGH, nag-message ako sa Messenger, kung pwede akong makapag-reloan sa kanila. So, pumayag naman sila at yung mga requirements na kailangan kong ipasa para ma-approve yung loan ko sa kanila. So, isi-share ko lang sa inyo para may makukuha din kayo mga informasyon about sa paglo-loan ko sa PGH. So, ito yung mga requirements na ipinasa ko sa kanila. OFW applicant. So, ako yun. Character reference. So, dahil may mga requirements na akong napasa sa kanila dati, so ngayon, ang mga requirements na kailangan ko na lang ipasa is hindi na siya marami. So, kunti na lang dahil nung una talaga na nag-loan ako sa kanila, marami akong requirements na ipinasa. So, pangatlong loan ko na to sa kanila ngayon. Kaya ang kailangan ko na lang ipasa is yung character reference, yung tatlong relatives ko, tapos CP number nila. Yung CP number nila at kung ano yung relasyon ko sa kanila, for example, kapatid ko na lalaki, kapatid ko na babae, tapos yung cellphone number nila, kailangan kong ipasa or isend sa messenger. So, yun yung unang-una nilang kailangan. Ang pangalawa, dalawang kaibigan, tapos cellphone number nila. At visa, nagpasa din ako sa kanila, nag-send ako sa messenger ng aking ikama. So, yun yung isinend ko sa staff ng PGH. At yung sahod ko dito, yung latest na remittance. Yung sahod ko dito, in-screenshot ko, tapos ipinasa ko sa staff ng PGH. Isinend ko sa messenger. So, yun lang yung kailangan kong ipasa bilang isang OFW applicant. Sa Kumaker naman, kailangan din niyang magpasa ng 3 pirasong 2x2 picture, white background, mga valid IDs, yung original, kailangan ding ipakita doon sa PGH, latest electric bill, yung original din na latest electric bill, so ipinasa namin to, pinakita namin doon sa PGH. At kung may passport na original, pwede mo ring ipasa or kung wala, kahit yung photocopy na lang. So, kung meron kang passport na original, pwede mong ipakita doon. Or photocopy kung walang original. So, kung single, kailangan mong magpasa ng birth certificate. Kung married naman, marriage contract ang kailangan mong ipasa sa PGH. So, ang ipinasa ng Kumaker ko is yung marriage contract. So, nagpasa din siya ng barangay clearance. So, lahat yon pinasa namin sa PGH. So, nung pinasa na namin lahat, nag-antay kami ng mga ilang weeks kasi yung payments ko, kailangan pa nilang i-update. So, yung mga papers ko, kailangan din nilang i-pull out dahil ipaprocess nila yung aking loan ulit. So, yun yung kailangan nilang gawin. So, nag-antay kami ng ilang weeks para ma-approve yung loan ko sa PGH. At yung mga ipinasa kong number sa kaibigan ko, sa mga relatives ko, tinawagan din nila yon. So, magsi-CI sila sa mga relatives ko at sa mga kaibigan ko. So, nag-message sa akin yung kaibigan ko na may tumawag sa kanila at tinanong sila kung kilala ba nila ako, kung saan ako nakatira. Yun yung mga tinatanong. Isi-CI ka muna ng staff ng PGH. So, hindi siya basta-basta agad ma-approve. Hindi ganun kadali. Kailangan may process talaga siya. So, kailangan mo mag-intay ng ilang weeks. So, yun yung ginawa. Ang sabi kasi ng staff ng PGH sa akin, ipapa-update pa sa
bank yung aming payments. So, nagpunta pa yung co-maker ko doon sa bangko, doon sa All Bank. Nagpunta pa siya doon at pina-update yung payments namin. So, yun yung ginawa niya. Tapos, pinicturean niya yon, tapos isinend na lang sa messenger. So, dahil nandito ako sa ibang bansa, yung co-maker ko na lang ang nag-asikaso sa mga papers or mga dokumento na kailangan ng PGH. So, siya na yung nagpasa doon at ipinasa ko na lang, isinend ko na lang sa messenger yung sahod ko, yung remittance ko dito sa ibang bansa at yung ikama ko. So, yun yung ginawa ko kasi kailangan nilang makita yung visa ko. At tinawagan din ako ng staff ng PGH. Bali, nag-CI din sa akin. Tinanong niya ako kung nag-change employer ba raw ako at kung magkano yung sahod ko dito, kung kailan ma-expire yung visa ko, kung kailan matatapos yung kontrata ko, kung mag-extend pa ako or hindi. Yun yung mga tinanong sa akin. So, isi-CI ka pa talaga ng PGH. So, hindi lang ako ang tinawagan, pati yung co-maker ko, tsaka yung mga relatives ko, yung mga kaibigan ko na rin, tinawagan din nila. So, na-approve na yung loan ko at tinanong ako kung kailan ko gustong ipa-release yung aking loan dahil na-approve na nila. So, yun yung mga ginawa. Pina-update sa bangko yung payments namin. Tapos, tumawag yung staff ng PGH. Tumawag sila sa collection department. Kahit na-send ko na yung mga resibo na patunay na nagbayad na ako, tumawag pa rin sila sa collection department. At nag-antay pa kami ng ilang weeks. Tapos, yung mga old files ko, pinull out pa. Tapos, intayan pa raw nila bago ma-process yung papers ko. So, tapos pull out yung old files ko, intayin pa raw nila bago ma-process yung papers ko. So, yun yung message sa akin ng staff ng PGH. Pinasend sa akin yung visa ko at ang isinend ko sa kanila is yung ikama ko. So, yun yung mga ginawa ko para makapag-loan ako ulit sa PGH. So, yun lang yung mga requirements na kailangan kong ipasa dahil dati na akong nag-loan sa kanila, so hindi na ganun kadami. Kapag kasi first time mong mag-loan sa kanila, sobrang dami ng requirements. Kailangan mong magpasa ng kontrata, yung ID picture mo, yung mga valid ID mo, ipapasa mo sa kanila. Photocopy lang naman lahat ang kailangan nila. Pero kailangan pa rin nilang makita yung original. Pagka-release ng loan, kailangan mo rin ipakita yung mga original. Kung ano yung ipinasa mo na mga photocopy, yun din yung kailangan nilang makita ng personal, yung mga original na valid ID mo, kailangan nilang makita yun. Kasi titingnan nila yon kung tama ba yung mga ipinasa mo. So, yun yung mga kailangan nating ipasa kapag maglo-loan tayo sa PGH. Pag first time mong mag-loan sa kanila, sobrang dami ng requirements. Kagaya ng mga sinabi ko kanina. Kailangan mong magpasa ng mga valid IDs, kailangan mong magpasa ng ID picture, kontrata, yung NBI mo, kailangan mong ipasa yon, yung visa, plane ticket, tsaka OEC, pwedeng to follow na lang. Pwede mo siyang isend sa messenger. Pero yung mga latest electric bill, kailangan mong ipasa siya bago ma-release yung loan mo. Bago ma-approve yung loan mo, kailangan mo talaga siyang ipasa. So, marami kang mga requirements na kailangan mong ipasa kapag first time mong mag-loan sa kanila. So, ang interest nila sa nalalaman ko is 1.3%. So, yun yung mga ginawa ko nung nag-loan ako sa PGH. So, kapag first time mong mag-loan, mahihirapan ka talaga kasi hindi lang ikaw ang magpasa ng mga requirements. Pati na rin yung co-maker mo. Kailangan din niyang magpasa ng barangay clearance, yung marriage contract, ipasa din yun. Kapag married kayo, kailangan nyo rin ipasa yon. Pero pag single kayo, kung hindi kayo kasal, kailangan nyo magpasa ng birth certificate. Pwede nyo namang itanong sa staff ng PGH kung ano ang dapat nyong gawin kapag hindi kayo kasal. Kung halimbawa, yung co-maker nyo is hindi nyo kaano-ano, kaibigan lang,
pwede nyong itanong sa PGH kung ano yung mga kailangan ipasa. Mag-a-assist naman yung staff ng PGH sa inyo. So, yun yung mga requirements na ipinasa ko sa PGH ngayon, sa paglulun ko sa kanila ulit ngayon. So, pangatlong beses na to na paglulun ko sa kanila. Kasi may kailangan talaga akong bayaran. So, yun yung mga requirements na isinend ko sa Messenger. So, hindi na siya masyadong mahirap kasi through Messenger na lang, may mag-a-assist sa inyo na staff ng PGH. Isisend naman nila sa inyo, ibibigay nila sa inyo yung impormasyon kung sino yung kontakin nyo para makapag-send kayo ng, halimbawa, yung visa nyo, yung OEC, yung plane ticket nyo, doon nyo na lang isend sa Messenger. So, yun yung mga ginawa ko din para makapag-loan ako sa kanila ulit para mabilis ma-approve yung loan ko sa kanila. So, nung una lang talaga, mahirap kasi maraming requirements na kailangan ipasa sa PGH. At kailangan mo pang gumawa ng sketch kung saan banda yung bahay mo. Kailangan mong magpasa ng electric bill. 2 buwan pa yun. Yung latest na 2 buwan na electric bill. Yun yung kailangan nating ipasa sa kanila kapag maglo-loan tayo sa PGH. So, yun lang yung mga experience. Yun lang yung mga ginawa ko para ma-approve ang paglulun ko sa PGH. So, maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, paki-press ang like. Mag-comment na rin kayo kung ano pa yung mga tanong nyo about sa paglulun sa PGH, kung paano makapag-loan sa PGH, at kung ano-ano yung mga requirements na kailangan nating ipasa kapag maglo-loan tayo sa PGH, at kung ano-ano yung mga proseso na kailangan nating pagdaanan. Mga ginawa ko sa paglulun ko sa PGH, isineshare ko sa inyo para pag maglo-loan kayo, kung gusto nyong mag-loan sa PGH, may idea na kayo kung ano yung dapat nyong gawin. So, yun lang yung ma-share ko sa inyo for today's video. Sana nakatulong ako. At huwag kalimutang i-share para makatulong din ako sa iba. At paki-subscribe at paki-pindot ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Thank you for watching and God bless.